Grabe shoutout sa ating lahat at kumusta mga kabansa ko. Ayan. No? Kahit hindi mga DDS, kahit mga kaloyalist ko, wala namang problema sa akin yun. Kasi nga, hindi naman purket kayo yung mga anti-Duterte, kami ay mga anti-Marcos, kayo ay mga pro-Marcos, kami ay mga pro-Duterte. Hindi naman kailangan na magkaroon tayo talaga ng away bangayan o whatsoever lang dyan at wala nang kibuan at puro na lang ganyan, dagukan o ganito ganyan. Kasi guys, pareho tayo, iisa lang ang pinanggalingan natin. Iisang lahi lang tayo mga Pilipino. At the end of the day, bababa at bababa si Marcos sa kanyang posisyon bilang presidente. Bakit? Ha? Pagdating ng 6 years, mananatili pa ba dyan? So, ilang taon na siya ngayon? 3 years na. So, 3 years na lang ang gugulpihin namin. Oh, bakit? Anong problema doon? At least, hindi man siya bababa this year, hindi man siya mapapatalsik at mapapatadyak namin this year, walang problema yun. Tapusin natin yung termino niya. Ang importante, hindi natuloy ang putang ina na PI nila. No? People's Initiative nila. So, at least kahit papano, then, one thing, and for sure, na wala na talagang Marcos or Romualdez na magkakaroon ng posisyon sa bansa natin. Oh, I don't care about sa kanilang distrito, no? Kung si Manang Aimee ay mananalo sa pagiging governor, congressman, pero ako lang ang pakialam kung hanggang senator lang siya. Pero tatakbo siya sa vice president or president like before na sinasabi namin na si Manang Aimee na ang next vice president at si Inday Sara ang magiging presidente kasi nga wala na si BBM. No way. Basta pag higher position, vice president or president, wala na talagang Marcos. Lalong-lalo pa yan si Charis Pimpingko na nakikita na namin na mukhang bangag na rin. O, diba? At hindi naman kami taga-distrito ni Banga at ang Baluslos. So, okay lang yun. Taga-lugar na lang nila yung magdedesisyon at magsasabi na, wag na nating iboto si Tambaluslos, wala na talaga siyang pakinabang sa bansa natin. Yang party list niya, last na to. Ganyan. Tsaka, hindi naman talaga siya, ni kahit noon, hindi favor sa kanya ang mga kongresista. Bakit? Nung panahon na tinanggal sa 16th Congress, si President Duterte, nung mga time na yon, hindi naman talaga actually na nangingialam, pero si Pantaleon Alvarez ang unang siya yung nagiging Speaker of the House. After that, nagkaroon ng kudita. Ngayon, napalitan ni GMA. Then, nung after 16th Congress yun, nung pagkatapos ng 16th Congress, nung nag-17th Congress na, so ngayon tatlo silang pinagpipilian. So, nagkakaroon sila ng term sharing. Okay? First, nagiging Speaker of the House ay si Congressman Alan Peter Cayetano. Then, si Velasco. Then, wala si Romualdez, hindi nakapasok. Yeah, that's true. Why? Kasi talagang walang bumuto sa kanya. Kaya natapos na lang si Velasco. Yeah, I thought parang ganon. Hindi. No pala, yeah, that's true. Parang ganon. Tapos, ngayon na yung nangyari. Tapos, dumating na tong 19th Congress na to. Okay. Hindi ako sure, ha. Pero, ganun talaga. May term sharing before sa panahon ng 17th Congress. So, ngayon, ito na ang nangyari. Okay? Ito na nangyari. Yang si Romualdez talaga, kung hindi naging presidente yung kanyang pinsan, na si Bangag, hindi talaga siya magiging congressman, ay Speaker of the House. Talaga, I swear. Kung si Yorme ang nanalo, hindi yan.
kalaban eh. Kung si Lugaw ang nanalo, mas lalong hindi. Di ba? Baka ang magiging congressman eh, si ano. Di ba? Sino 'yon? Yung aliwas doon. Aliwas? Oo, yung aliwas doon, yung malaking lalaki na taga-lugar nila, taga-Bicol din. So, ito lang ang masasabi ko. Ang kaibahan kasi dito sa panahon ni administrasyon ni BBM, ang tinatalaga niya ng mga tao na nasa bansa natin, sa gobyerno natin, na may mga posisyon, ay mga taong dispalinghago. Mga dispalinghago talaga. So guys, yan ba yung mga yan ay ibabalik pa ba natin? Hindi na. Kaya no more Marcos again. So, kahit ilagay na lang natin sa higher position, wag na talaga. Tama na si Manang Aimee na siya ay nagiging senator. Okay, kung ma-re-elect siya as senator at siya talaga ay senator, be it, maafi mo siya. But that's the problem is, wag na talagang maging vice president or magiging president. Wala na. Natikman na natin kung ano ang itsura ng ating bansa nang dahil sa Marcos na yan. So, no more Marcos again. At least kahit paano tayo na mga bago lang salta, kumbaga, noong mga panahon ng mga lulot-lula natin at panahon ng mama't papa natin ay si Ferdinand Marcos Sr., si Apo Lakay. Naranasan nila ang hagupit, no? At hanggang sa hagupit ng martial law. Then, tayo na mga bagong sulpot, kumbaga tayo yung mga anak ng mga nakaranas sa panahon ni Apo Lakay, tayo ngayon ay nakaranas naman kay Junior, the Junior Ika, na bangag. Yun. At least kahit pa paano naranasan din natin, di ba? Kung ano talaga ang mga Marcos at ano talaga ang mga ugali nila at ano talaga ang kanilang mga interes sa ating bansa. Kung paano nila tayo minulistya, kung paano tayo nila sinasalahula, kung paano tayo nila ginagawang tanga at gamitan or ginagamit tayo, no, para makuha na naman nila ang kanilang gusto. Sinasalahula nila ang bansa natin. Yun guys. Tingnan nyo kung paano nila sinira ang bansa natin at ngayon basurang-basura ang bansa natin. Oo. At least kahit pa paano, naranasan din naman niya ang pagbagsak niya. Sa ratings lang, wala na. 3% na lang, di ba? So, oo, 3% naman lang talaga. Oo. Kasi nga kasama naman yung Pinklawan at Dilawan, di ba? Oh, kung sa kanila lang mga lawyers, hindi kasama ang Pinklawan at Dilawan, do you think guys, hindi sila 3%? 3% lang yan. Okay? So, yan na. Ha? Yan lang natin bantayan at batayan. No? Bantayan at batayan. Na ang naranasan ng mga lulot-lula at mga papat mama natin sa panahon ni Senior, Marcos Senior, ngayon ay mas worse. Hindi nga siya nagdeklara ng martial law, undeclared martial law. Pero, kahit hindi man siya nagdeklara, pero malinaw na at maliwanag na sa atin yung kanilang paggigipit sa atin. So, parang minamartial law din tayo. No? Yan lang. So, marami pa akong gustong sabihin, guys. Pero, sa totoo lang, gusto ko kasi na meron akong mga pruweba na maipapakita sa inyo. But the worst thing is, hindi lang pagnanakaw, hindi lang yung pampapatay ng tao o may pinapapatay na tao. Ang sa kanya talaga ngayon ay kung ano yung ayaw natin sa bansa natin. At tuwang-tuwa tayo sa war on drugs ni President Duterte, yun naman ang nagiging taliwas sa nagiging presidente ngayon. Dahil siya na mismo ang tunay at totoong adik bangag. At take note, panahon niya nun, yung video na yon, panahon siya nun nung 2012 na isa siyang senator sa administrasyon ni Abnoynoy. See? Senator siya nun. Tayo ang nagsweldo at nagpasahod sa kanya nung mga panahon na yun na siya ay naghihit-hit ng pulburon. Yan ang masakit guys ba?
na tayo ay nagpapalamon, tayo ay nagsasahod, tayo ay naghihirap, tapos ngayon, ang itong mga pinasinasahuran natin na akala nating maganda, yung kanilang paghawak o pagdala o pagtulong sa ating mga sa kapwa natin o kabansa natin at sa bansa natin, yun pala ay hindi matitino. Yun pala ay may mga tinatawag nating karanasan sa ayaw nating mangyari. Like nagda-drugs, like addict. Diba? Ano ba yan? Hindi pa ba yan ebidensya? Hindi pa ba witness si PDEA Jonathan Morales? PDEA Agent Sir Jonathan Morales? Hindi pa ba ebidensya ang sinasabi ni President Duterte na 2 beses ipinakita sa kanya nung una mayor siya, ng pangalawa ay presidente na siya. At mismo si President Duterte ang nagsasabi, hindi pa ba yan witness? Lalong-lalo na ngayon, nahawak na talaga mismo ni Maharlika. At nakita na natin ang video. Guys, think about it. At kayong mga kaloyalis dyan, lagi ako mananawagan sa inyo. Kayo'y mananawagan sa inyong Pangulong Bangag na magpa-drug test para matapos ang lahat. Baka maniniwala na sa inyo. At pakikinggan kahit magpa-drug test na yan. Okay? Pare-pares tayong mga Pilipino. Love you guys!